Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta tayo sa mga oras na ito? Ako si Ginong Ronnie Apelo, ang inyong tagapag-ulat ngayon. Handa na ba kayo? Sa oras na ito, hayaan niyong hawiin natin ang napakalawak na ulap ng kamalayan. Ituon ang buong atensyon sa paksang pupuno sa atinang nalalaman. Ang wikang pambansa sa edukasyon kasama na ang pahapyaw na pag-aaral sa ortografiya. Ngunit bago ang lahat, hayaan niyong ibabahagi ko muna sa inyo ang ating mga layunin. Ang mga ito ay A. Natatalakay ang mahahalagang papel ng wikang pambansa sa larang ng edukasyon. B. Napahahalagahan ang wikang Filipino bilang wikang pambansa higit pa sa mga umiiral na dominanteng wika sa daigdig. C. Natutukoy ang ilan sa mga kaakibat na ideyang nakaangkla sa focus ng talakayan. D. Nakikilala ang kaligiran at tungkulin ng ortografiya sa wika. Mabilis at gahigante ang mga pagbabagong iwinawasiwas ng mundong tinatawid natin ngayon at sanhi ito ng mga rebolusyong teknikal. Nasa impormasyon, edukasyon at libangan ang tatlong malalaking larangan ng pagbabago. Malalapad ang mga highway ng impormasyong nakaugnay sa bawat isa. Ngayong wala ng hangganan ang kaalamang nagmumula sa iba't ibang panig ng daigdig. Isa ng byword ang salitang globalisasyon. Tinitingnan natin ngayon ang mundo bilang sandaigdig, ang mga mamamayan ng mundo bilang sangkatauhan. Ang suliranin ay kung paano natin maiaangat ang wikang Filipino upang makaangkop sa mga pangangailangan ng ating panahon. Marahil ay may tatanong natin sa ating sarili. Ano na nga ba ang nangyari sa Filipino bilang wika ng komunikasyon at medium ng instruction? Hindi kaya pag-aaksaya lamang ng panahon ng pagsusulong ng Filipino sa pagdatal ng information age? Sa panahong Ingles, ang dominanteng wika ng cyberspace, kailangan pa ba natin ang wikang ito? Ang kasagutan ay nasa uri ng edukasyon at wikang dapat nating gamitin sa paglinang nito. Mapatataas ang kakayahan, karunungan at kahusayan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng wikang Filipino sa batayang edukasyon. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng Filipino sa larangan ng edukasyon? Sa ngayon, Filipino, kaagapay ng Ingles ang wikang panturo sa kurikulum ng batayang edukasyon. Sabay na natututo sa dalawang wikang nabanggit ang mga nililinang nating panghabang buhay sa mag-aaral. May mga naniniwala na nais man nilang gamitin ang pambansang wika sa gobyerno, media, pagtuturo at research, kapos sa bokabularyo ang Filipino. Di raw nito kayang ipahayag ang matatayog na kaisipan. Sa madaling salita, hindi pa raw intelektualisado ang pambansang wika. Nabanggit ang salitang intelektualisado. Bago yan, tatalakayin muna natin ang tungkol sa intelektualisasyon. Ito ay isang prosesong isinasagawa upang ang wikang hindi pa intelektualisado ay maiangat at mailagay sa antas na intelektualisado at nang magamit sa sopistikadong lawak ng karunungan. Ibig sabihin, tinitingnan natin ang intelektualisasyon bilang isang kondisyon o kalagayan na naipakikita na o nagbibigay ng pagkakataon sa wika na umunlad o magamit sa iba't ibang domain o mapaggagamitan ito, hindi lang sa pang-araw-araw na komunikasyon. Narito ang mga intelektualisadong wika sa mundo. Una narito ay ang English. Kasunod, Russian. Ikatlo, German. Pang-apat ang French at pang-lima ang Japanese. Meron ba tayo napansin? Tama, wala rito ang wikang Filipino. Alamin natin kung bakit. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ang Filipino ba ay isa ng intelektualisadong wika? Tulad ng nabanggit natin kanina, ang Filipino ay hindi pa intelektualisadong wika. Ngunit, kung pag-uusapan natin ang literatura o panitikan, masasabi natin na ang ating wika ay nakikipagsabayan dahil magaganda ang ating mga panitikan at nakararating ito sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit, hindi natin masasabing ito ay intelektualisado kung ang pag-uusapan natin ay ang kabuuang aspeto ng pagiging isang intelektualisadong wika. Ito ay pinatunayan ni Bonifacio Sibayan sa kanyang akdang The Intellectualization of Filipino. Ang sabi niya, ang isang tao ay hindi makakakuha ng degree sa kolehiyo o universidad na nag-aaral ng purong Filipino lamang. Ibig sabihin,
Wala pang kahit sinong Pilipino na nakapagtapos na ang alam niyang wika ay Filipino lamang. Ngunit sa ibang bansa, kahit ang kanilang sariling wika lang ang natutuhan, ay sapat na yon para makakuha sila ng degree o makapagtapos ng pag-aaral. Pero sa atin sa Pilipinas, kailangan may matutuhan muna tayong iba pang wika. Bakit? Kasi sabi nila, kailangan tayo ay magiging globally competitive. At para maging globally competitive, kailangan may alam tayong ibang wika, lalo na sa pakikipagkalakalan sa ibang bansa. Katulad na lamang ng wikang Ingles na kilala bilang universal language. Sabi ulit ni Bonifacio P. Sibayan, ang lingwahe ay maaaring maging moderno o gawing makabago, ngunit hindi pa rin maituturing na intelektualisado. Sa puntong ito, nais kong sabihin sa inyo na ang ating wika ay modernisadong wika, ngunit hindi pa intelektualisadong wika. Kung iisipin, meron naman tayo mga pagsasali na ginagawa katulad ng sa mga asignatura. Halimbawa, para sa asignaturang algebra, magiging panumbas niya sa Filipino ang salitang panandaan. Sa arts, sining. Biochemistry, haykapnayan. Biology, haynayan. Calculus, tayahan. Chemistry, kapnayan. Trigonometry, tatsihaan, at sa physics, liknayan. Ngunit, ang mga salitang ito ay hindi natin ginagamit. Narito ang iba pang mga salita. Para sa charger, katumbas daw sa Filipino ang salitang pantablay. Sa headset, pangulong hatinig. Microphone, miktinig. Website, puok sapot. Radio, tingwirin. Para sa email, sulatroniko. At sa menstruation, karumalan. Bagamat, hindi natin ito ginagamit dahil hindi nga natin ito nakasanayan. Tulad ng inaasahan, may mga hadlang na kinakaharap ang wikang Filipino sa pagharap sa intelektualisasyon. Ito ay ayon kay Rolando S. Tinio sa kanyang akdang Pilipino para sa mga intelektual. Una, ipinalalagay ng mga Pilipino na walang kakayahan ang kanilang wika bilang wikang intelektual. Ibig sabihin, tayo mismo ang nagpapababa ng ating sariling wika. Tingin natin na ang ating wikang Filipino ay para lamang sa mga hindi nakapag-aral, hindi nakapagtapos, at hindi maaaring gamitin sa mga matataas na uri ng usapin. Kaya nga tayo, sa ating klase, gamitin natin ang Filipino sa pananaliksik para mapayabong natin at magamit ang ating sariling wika sa mga usaping intelektual. Ikalawa, nangangamba ang mga Pilipino na maiwan sa kaunlarang pag-iisip kung tumiwalag tayo sa wikang Ingles. Lahat naman tayo o halos lahat sa atin ay sumusunod sa kung ano ang uso. Ano yung nakikita nating bago sa kasalukuyan? Iniisip natin na ang mga kaunlarang pag-iisip ng mga banyaga ay sila yaong mauunlad at tayo ay hindi. Kaya naman, ninanais nating lumagay sa kung ano ang mga katayuan nila sa buhay, ang kanilang wika, ang kanilang pananamit ay ginagaya natin. Pinipilit natin na maging kamukha nila at sa ating sarili, kulang ang ating pagtanggap. Kaya patuloy tayong napag-iiwanan dahil sa ganitong mga klase ng pag-iisip. Paano naman naganap ang pagpili ng ating wikang pambansa na gagamitin sa edukasyon? Pagmasdan natin ang larawang ito. Kilala mo ba siya? Siya si dating Pangulong Manuel L. Quezon, ang ating ama ng wikang pambansa. Mataman niyang sinabi, "Hindi ko nais na Kastila o Ingles ang wika ng pamahalaan. Kailangang magkaroon ng sariling wika ang Pilipinas. Isang wika na nakabatay sa isa sa mga katutubong wika." At alam nating Tagalog ang piniling wika dahil sa maraming rason. Sa susunod na mga slides, malalaman natin ang mga kautusang pangkagawaran, memorandum circular, at iba pa na sadyang sumuporta sa paggamit ng wikang pambansa sa larang ng edukasyon. Noong Abril 1, 1940, sa pamamagitan ng kautusang tagapagpaganap bilang 263, binigyang pahintulot ang paglimbag ng diksyonaryo at isang gramatika ng wikang pambansa. Sinimulan ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng paaralang bayan o pribado. Sinimulan ito noong Hunyo 11, 1940 na kung saan Tagalog ang ginamit bilang batayan sa pagtuturo sa mga paaralan. Noong Abril 12, 1940, ipinalabas ni Kalihim George Bacobo
ang isang kautosang pangkagawaran. Ito'y sinundan ng isang circular bilang 26, serye 19 at 40 ng patnugot ng edukasyon na si Celedonio Salvador. Ang pagtuturo ng wikang pambansa ay sinimulan muna sa mataas at paaralang normal. Noong Hulyo 10, 1974, nilagdaan ni Kalihim Juan L. Manuel ng Edukasyon at Kultura ang kautosang pangkagawaran bilang 25 na nagtatadhana ng mga panuntunan sa pagpapatupad ng patakarang edukasyong bilingwal sa mga paaralan na nagsimula sa taong 1974 hanggang sa 1975. Ang mga kautosang ito ay alinsunod sa mga tadhana ng Saligang Batas ng 1972. Noong Hunyo 21, 1978 naman, nilagdaan ng Ministro ng Edukasyon at Kultura, Juan Manuel, ang kautosang pangministri bilang 22 na nag-uutos na isama ang Pilipino sa lahat ng kurikulum na pandalubhasaang antas. Nabanggit din sa kautosang ito na ang Pilipino ay gagamiting wikang panturo sa ilan sa mga pandalubhasaang aralin sa pagpasok ng taong aralan 1983 hanggang sa 1984. Noong taong 1987, ipinilabas ni Kalihim Lourdes Quisumbing ng Departamento ng Edukasyon, Kultura at Palakasan ang kautusan bilang 52 na nag-uutos sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat na antas ng mga paaralan, kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingwal. Sa taong 1976 naman, ipinilabas ng CHED ang CHED Memorandum bilang siyam na nagtatadhana ng siyam na unit na pangangailangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa deskripsyon at nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1 hanggang sa 3. Kaya naman, noong tayo ay nasa kolehiyo, pinag-aralan natin ang tungkol sa Filipino 1, komunikasyon sa akademikong Filipino, para sa Filipino 2, napag-aralan natin ang pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik, at sa Filipino 3, ang retorika. Bakit kailangan nating gamitin ang wikang pambansa sa larang ng edukasyon? Malinaw na mababasa sa Konstitusyon ng 1987, Artikulo 14, Seksyon 6. Alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaaring ipasya ng Kongreso, dapat magsagawa ng mga hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Uulitin ko, itaguyod ang paggamit ng wikang Filipino bilang medyum ng opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistemang pang-edukasyon. Sa pagkakataong ito, ay tatalakayin naman natin ang tungkol sa ortografiya. Ang ortografiya ay hinango sa dalawang salitang Griego na orthos at graphein. Ang orthos ay nangangahulugang wasto o tama, habang ang graphein naman ay nangangahulugang pagsulat. Kung ito'y pinagsama, mabubuo ang pariralang wasto o tamang pagsulat. Ibig sabihin, ang ortografiya ay tumutukoy sa isang partikular na sistema kung paano ginagamit ang partikular na wika. Sabi ni Henry Gleason, ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Hindi natin magagamit ang isang partikular na wika kung wala tayong sinusundang sistema sa paraan ng pagbigkas, sa pagbuo ng mga salita, sa pagbuo ng mga pangungusap at mga pahayag. Ano ang ortografiya ng wikang Filipino? Ang wikang Filipino ay kasalukuyang sumusunod sa tinatawag nating ortografiya ng wikang pambansa. Ang pinakaunang bersyon ng ortografiya ng Pilipinas ay lumabas noong 1940, kung saan ang Tagalog ay hinirang bilang pinakaunang wikang pambansa ng Pilipinas. At habang ginagamit natin ang ating wikang pambansa, patuloy ang pagbabago at pagpapabuti ng ating ortografiya o mga tuntunin sa paggamit ng wika. Kaya naman, patuloy ang pagrebisa ng ating ortografiya simula noong 1940, 2001, 2009, at kasalukuyang ginagamit natin ang binagong gabay sa ortografiya ng wikang Filipino ang 2013.
Bakit kailangan ng rebisyon? Kailangang rebisahin ang ortografiya ng buhay na wikang Filipino upang ito'y mabisang magamit na behikulo sa pakikipagkomunikasyon. Binubuo ng 3 bahagi ang ortografiya. Una ay grapema, pangalawa ang pantig o pagpapantig, pangatlo naman ang pagbabaybay. Para sa karagdagang impormasyon, tatalakayin ng mga kasunod na tagapag-ulat ang mga detalye ng ortografiya ng wikang Filipino. Bago ko tapusin ang aking pag-uulat sa araw na ito, nais kong ihabilin sa inyo ang pahayag ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal. Nalilimot ng bawat isa sa inyo na habang napag-iingatan ng isang bayan ang kanyang wika, napag-iingatan din ito ang katibayan ng kanyang paglaya, katulad ng pagpapanatili ng isang tao sa kanyang kasarinlan upang mapanatili niya ang kanyang sariling paraan ng pag-iisip. Ang wika ang pag-iisip ng bayan.